Magandang gabi po mga partners. No, kamusta naman kayo dyan sa Makati at dito po sa Davao ay magulo pa rin. No, maraming kababalaghan ang mga diwata. Diwata na sinungaling, ano? Oo. Kasi ito may mga balita tayong nagbabawas na daw ng pulis dito, nagpapasok ng semento, kung ano-ano na pinapasok, may pinapasok ng soko. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi ako magugulat, no, pasintabi, pero baka makita nila dito yung buto ni Jose Rizal. So, ganyan na po ang kaganapan ngayon. Hindi natin kasi hindi pagka meron silang hindi illegal na ipapasok sa aking tingin ay hindi nila pinapacheck up, pinapacheck. So dahil nga may Senate hearing eh. No, so yan ang iniiwasan nila. Etong yung mga kasinungalingan nila ay mabuko. Kumbaga, coach, parang nagkukumahog na sila ngayon na kanilang mga kagawa na wala namang katuturan at walang katotohanan kasi sa umpisa pa lang, bokeh na talaga sila. At hanggang sa araw na ito, 11 days na, 12 days na, wala pa rin silang resulta. Talagang tipong nakakahiya na to. No? Sa buong kapulisan, alam ko maraming pulis kinahihiya na itong mga pinagagawa ng kanilang itong sila Torre at kasamahan niya. So gagawa sila ng exit plan dito eh. So para hindi sila mapasama. Para hindi sila nakakahiya, gagawa sila ng, again, kababalaghan. Pero maganda po nga, sana nga matuloy. Kasi mamaya harangan eh. Itong Senate hearing, magkakabukingan talaga dito sa mga kalokohang kanilang ginagawa. Pero alam mo, mga partners, gusto kong bigyan ng diin ito. Kasi kahapon ba yun o isang araw, na pinapasok ang ibang media. Kahapon, no? Pinapasok ang ibang media para makita at ipakita yung hamon ni Torre na sabi niya kasi, ba't di mo papasukin yung media? Ayan, pinapasok. At nakita nila, kahit sila ayaw papasukin. No? Pero ang gusto ko lang ditong diinan, dapat, sana, ito ang balita. Ano rin ang binabalita nitong mga BJ, no? Kung pinamahan kayo, sapul kayo. Pinapasok kayo, nakita niyo yung talagang tunay na balita, medyo nililihis nila. Dinadala nila sa ibang hindi importanteng balita or mga fake news. Pero ito, dapat ito pinaglalaban nyo. Papasukin nyo kami ng magkaalaman. Di ba? Doon sa ibang malalaking media na sabi nila sila'y walang kinikilingan, paglaban nyo, papasukin nyo kami, Torre. Malaman natin kung sinungaling yung mga taga-SMNI na yan, o sinungaling yung mga taga-KOJC na yan, o ikaw, Torre, magsinungaling. Dapat ganun ang balita. Kaya lang, meron silang dinidiinan nila yung marami raw silang nakitang bata. Alam mo na, nililihis. Alam naman natin yung galawan ng media na ganyan eh. Yung partners. Feeling ko, Coach Oli, parang may nangyayaring sabuatan tuloy. Ewan ko lang ba, bakit ang pinapakita nila, pinipili lang nila yung topic, pinipili lang nila kung ano yung inilalabas nila na information, yung tinatawag nila na media blackout, na hindi naman siya totally talaga na sabihin natin na hindi totoo, pero kulang sa katotohanan, half-truth. Half-truth na, diba? Oo, na halos katumbas naman ng isang kasinungalingan. Iyan yung pinapatukuyan natin na dadaplisan lang nila saglit yung nakita nilang katotohanan doon, tapos didiin na sila doon sa iba. Na yung punto naman ni Torre. Diba? Yung punto ni Torre na may nakita silang mga bata, gano'n-gano'n. So doon na sila magbababad. So papansin mo naman talaga, itong mga media na ito. Kaya nga, minsan nagagalit kayo sa vloggers kasi naaagawang kayo. Siguro, spotlight. Paano kasi? Bias kayo. Diba? Tapos sasabihin nyo, bakit naman kami tinatawag na bias? Kita nyo naman na nangyayari. Huwag na tayo magtanggi-tanggi. Kaya kasi pag naghahanap ako ng balita, sabi ko, nakita ko yung channel mo dito eh. Patapos ang birada mo, ang birada ng mga bossing nyo sa iba nagbabad. Diba? Kakatawa. So, minsan nakakasakit sa katunayan kasi
wala na. Dapat ang media ang nagiging tagapagsalita ng katotohanan. Ang nangyayari ngayon, parang kampi-kampihan. Pero hindi ako magugulat kasi meron talagang takot mapaupo ang Duterte. At alaman naman natin lahat ng kababalagang nangyayari dito is all about the Duterte. No? So, may galit lang talaga kay Duterte, hindi nila papayagan, including Amerika. Yan ang bottom line yan, Amerika yan eh. Kaya nga, may nakausap kami kagabi, hindi ko na babanggitin. Pero dati siyang mataas na opisyal. Hindi ko na lang babanggitin kung sino yun. Sabi niya, kilala niyo yung mga partners. So sabi niya, nung tinanong ko yung issue about this, sabi niya, ang sagot niya, may kamay ang Amerika dyan. Yung ganyang kalaki, yung ganyang katapang at ganyang kadaming pulis na pinadala na isang tao lang ang hinahanap, kamay ng Amerika yan. Merong kamay ang Amerika dyan. At pinanong ko siya, no? Hanggang kailan na lang kaya itong kahirapan natin, no? Your wild guess. Hanggang kailan kaya itong matatapos itong mga pang-aabuso sa atin, itong paghihirap natin, yung ganitong style, no? So sinagot niya ako. Pero baka hindi ko pwede sagutin dito. Abangan nyo na lang sa vlog ko. Ayan ha. So, basta malapit na. Matutuwa kayo. Matutuwa kayo sa mga magaganap. No, ayaw namin pangunahan. Antayin namin yung speech noon, taong yon. And kami, we will just follow the leading. Yeah. Pero kapartner, Coach Oli, kung Amerika lang ang pag-uusapan, I think yung katanungan na kailan ba ito matatapos, I think ang sagot doon siguro hindi naman masasagot ng taon, ng buwan, ng araw, kundi masasagot ito sa tanong na paano ba sila mapahinto or kailan talaga, ano bang mangyayari sa Pilipinas? Ano pa bang kailangan mangyari sa Pilipinas para huminto na sila? Alam mo yung parang feeling ko parang sisip-sipin nila lahat ng katas ng Pilipinas bago sila hihinto sa pinagagawa nila sa atin. Ito'y aking opinion lang naman. At siguro bukod doon sa mga meron naman tayong nakakausap na paunti-unting mga dating politiko. No? Ito'y posibleng mali ako. Again, this is just an opinion. Pero a big part na yung sinasabi mong katapusan nito is yung maninindigan at makita ng mga AFP. Pag yan ay nakita na nila at nanindigan sila sa pang-aabuso at sa ginagawa ng pang-aapi, palagay ko yun ang missing link. No? Yes, of course, I may be wrong, but ito naman ay mga opinion na nating nakalap sa mga eksperto na dating mga politiko. Gano'n na lang sabihin ko. At yung mga naririnig ko nga, medyo kasi hindi natin hindi ko rin sabihin kung kailan, anong buwan, kung kailan. Medyo partners, kinilig ako. Kinilig ako kagabi dun sa nadinig ko. Yun na lang, siguro. Sige. Since kinilig ka doon pero hindi mo ma-mention kung sino mo yung kausap mo na mataas na opisyal, doon na lang tayo sa AFP. What will it take nga ba, kapartner, sa tingin nyo, kapartner Almar, kapartner Coach Oli? Ako hindi ko alam kung paano ba sila pakilusin kasi just a little bit background, although reporter ako ng SMNI pero hindi ko pa naranasan na ma-assign doon sa AFP at hindi ko pa talaga sila nakakausap yung mga general dyan or kahit yung sa policeman lang, paano sila nag-ooperate. Wala akong masyadong background dyan. Pero sa kaso nga natin, yun nga, ulitin ko lang, sa tingin nyo po mga kapartner, Almar, kapartner Coach Oli, what will it take para kumilos yung AFP? Ako naman, again, wala naman tayong talagang kaalaman masyado sa AFP. Ikakwento ko lang kasi hindi naman nila hahayaan na sagad ang kasamaan dito. Pag talagang
nakita nila na aping-api na talaga ang taong bayan, talagang inaabuso na, no? Kasi baka mamaya magkaiba tayo ng perspective eh. Iba yung sa tingin ko kung masyadong malala na, masyadong malala yung nangyari sa Pilipinas, no? I don't want to judge them kasi mas sila dyan eh, no? Sa kanilang area yan. No? Pero again, malaking part. And of course, siguro, hindi naman natin madideny. No? Babanggitin ko na, malaking part dito ang Duterte. Okay, sa akin talaga ang part, AFP and the Duterte. And ako, naniniwala ako with all my heart. Loyal to. Mas loyal to at mahal nila ang Duterte. Sa aking paniwala at aking opinion, mahal nila Duterte. Tungkol naman dun sa tanong ni kapartner Troy sa AFP bilang isang defense beat din, meron akong mga natatanggap na mga sabihin natin mga information mula sa mga reliable sources, pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Yung iba nalulungkot ako, yung iba naman parang nakakitaan natin ng pag-asa. Pero kung pagbabasehan natin ang history, sino ba yung mga namuno noon sa people power? Di ba yung mga nasa baba, hindi yung mga generals? So, as to kung ano yung magpapa-ignite sa yung hinihintay natin para mapatalsik yung namumuno ngayon, yun ang hindi ko alam. Pero yun nga, titignan natin sa mga susunod na araw kung ano yung mga mangyayari pa. Kasi hindi naman tayo siguro papabayaan ng ating Diyos. Meron yung pag-asa. Yun nga, yung sinabi mo, yung nakasama mo, Coach Oli, o nakasama ninyo nung nakaraang gabi. So doon na lang tayo siguro magdedepende, magre-rely. Pero balikan ko yung isa sa highlights nitong nakaraan, yung tinanggap ni Atty. Torion, yung hamon ni Torre na magsama ng media doon sa basement ng JMC, at talagang ano yung pakiramdam na talagang nakita ng buong Pilipinas, ng buong mundo na kayo yung nagsasabi ng totoo, na tayo dito sa SMNM nagsasabi ng totoo, na talagang hindi sila nagpapa-access doon sa basement, at considering na nagbigay na ng ilang beses na nagbigay ng demand order ang KOJC legal teams, pero hindi pa rin, kumbaga, para lang for transparency, di ba? Para makita kung ano yung mga pinagagawa nila doon. Ano yung pakiramdam bilang isang vlogger na ikaw ang isa sa mga nagsasabi ng totoo? Nakakatuwa yun. Lagi nga payo sa amin ng tatay namin. Basta tayo ka lang sa katotohanan. In time, kahit pasinungalingan kanila, in time, lalabas ang katotohanan. Kaya nga kahapon, nagsisiksikan, yung pwesto ko, minsan nauuna ako dun sa lugar, pinapapasok ko yung media. Siya na lang pumasok para mas maganda kuha niya. Anyway, kami naman alam na namin eh. Umaatras ako, pasok ka dyan, para makuha na. Mabuti si Atty. Torion, di ba? Pag nakita namin yun. Di ba? So, pasok ka kasi importante I mean, I'm following the leading of na KOJC. Sinabi nila, sige, papasukin. So, ibig sabihin, may purpose sila. So, pinapasok ko, hayaan natin. Ako, minsan, may pinofocus ko yung media na lang eh. Kasi at least, nakikita nila na nakuhanan to ng media, and we are expecting, actually, hindi naman natin inaasahan ng media na kampihan tayo eh. Maging fair lang. Correct. Yun lang. Maging fair. Kung ano yung nakita nyo, yun ang ibalita nyo. Huwag nyo kaming kampihan, hindi natin. Kasi ang kakampi natin dito, katotohanan. Diba? Nakita naman ng mata nila. Alam naman natin kung sino dun sa press con, yung mga maiingay at medyo may mga hindi magagandang tanong at medyo may pagkakontrabida. Nakita ko sila dun. Kinuhanan ko pa nga eh. So para at least, nakita mo, di ba? Para siguro ngayon, proven mo na. Di ba? Ganyan talagang ginagawa. Di ko lang alam kung yun nga ang nire-report nila. No, kasi hindi ko naman pwedeng bisitahin kasi meron din mga local networks, no. So hindi ko rin mabisita lahat, pero meron kasi akong yung mga malalaking network na nakita na medyo sa iba sila nakafocus. Iyan ang tunay na ang balita talaga ngayon, may hukay. At may video na po. Yan po ay pinakita, kung hindi ako nagkakamali, kay SAS. Correct. Di ba? So, merong ayaw papasukin, nakita na media, tapos may nilabas na
na hukay na malalim. Connected yun, di ba? Pinatutuhanan yung sinasabi ni Atty. Torion, kasi bakit hindi mo papapasukin? Ang laki ng hukay, oh. Bakit hindi mo papasukin kung wala kang tinatago? Simple lang yan eh. Tanungin ko kayo, partners, di ba, addict ba kayo? Gusto nyo bang, willing ba kayo magpa-drug test? Kung hindi, wala kang kinakatakutan, sige, drug test tayo. Anytime, di ba? Ganun na sagot. Pero kung takot ka sa drug test, ibig sabihin, may tinatago ka. Same thing dito. Nakita ng media, ayaw kaming papasukin. Meron tayong videos, meron tayong photos na para patunayan na talaga nga may hukay. Oh. Kaya, totoo na ito. Di ba? Video na rin eh. At ito is send, coming from top. So, ibig sabihin, ang nagpadala niyan, one of them. Correct. One of them. Kasi, ito yung naririnig natin. Merong naririnig tayo na bumabagsak na ang moral ng mga pulis dito. Dahil siyempre, tingnan natin, walang dignity talaga itong ginagawa nila dito. Kanina nga may nakausap kami, isang member ninyo at kinakausap niya yung pulis. Ano ba naman yan? Tama pa ba yung ginagawa niyo? Alam mo, sabi ng pulis, and ewan ko kung nakuha doon, na-captured yun na live ko. Sabi ng pulis, ma'am, sorry po. Wala po kami talaga magawa kung hindi manalangin para sa inyo. So sa madaling salita, pati sila, hindi na nila gusto yung ginagawa nila. Wala lang silang magawa. Kaya, ipapanalangin na rin tayo. Ano na rin eh. Ito, naririnig tayo ng mga kapulisan. Tanong nyo sa sarili nyo. Di ba? Kayo ba ay nalolo moral na? Alam ko, marami dyan nalolo moral na eh. Di ba? Marami naman tayo naririnig na mga reports. Captured pa nga ng live na talagang ayaw nila itong ginagawa niyan. Ito eh, obviously, ayaw niya nangyayari ngayon. Kaya kung sino man nagpadala nito na pulis, ay ngayon pa lang, saludo ko sa iyo. At nagiging kasangkapan ka sa tama. Sana yung mga pulis dito ay mas marami pang magaya sa iyo. Na ikaw ay nagiging kasangkapan para maitaguyod natin yung tama. Kasi alam naman natin illegal, wala siya magawa. Gumawa siya ng paraan paano makakatulong sa mga taga-KOJC. And hopefully, mas marami magiging witnesses in the future na mga kababalaghang ginawa ng mga diwata dito sa loob. Marami pa magbabaliktaran. No, pero ito, sa tingin ko, partly may kasalanan ng KOJC dito eh. Kaya sila naghukay. Kasi hindi gumawa ng swimming pool. Baka plano ko gagawa ng swimming pool to ng mga diwata eh. Plano nilang gawing resort to. Wala kayong swimming pool. Tingnan nyo. Paglabas niya, may pool na kayo dyan. Mag-ano yan? O baka gagawin nilang jacuzzi, hindi natin alam. Baka magpapahinga dyan yung mga bossing nila. Kaya sila naghuhukay. Kaya ako natanong Coach Oli, kasi isa sa kalaban natin, bukod sa mga polis na walang nire-respetong batas, ay isa sa mga kalaban natin yung propaganda. Diba? Meron silang mga, yung mainstream media nasa kanila na eh. Pag sinabi ng mga tagapagsinungaling nila na walang paghuhukay dyan sa basement, di totoo yan, dapat patunayan nila. Diba? Parang, so at least ngayon, kahit papaano, nakita talaga ng buong Pilipinas na nagsisinungaling itong Philippine National Police. So, kumusta ang sa base sa monitoring mo, ano yung naging impact nito na nakita talaga ng sambayan ng Pilipino na talagang ang mismong kapulisan ang talagang pasimuno ng mga kalokohan dyan sa KOJC compound? Tatakpan na nila. Ako sa tingin ko tatakpan kasi marami naman tayong nakuhang report. May mga pieces of evidence naman tayo na nakita at hawak natin na nagpapasok na sila ng mga semento. Papasok na semento, buhangin, tinatry na nila yung mga graba, siguro tatakpan na ito. Gaya na sabi natin, kasi magkakaroon ng Senate hearing. And sa mga nakikita natin, nag-uunti-unti na sila nagbabawas ng pulis dito sa loob. Diba? So, siguro, pag biglang dalawin ng mga senador, diba? Good boys sila. Walang Diba? Kasi yung gate dito sa Emerald, binuksan nila yung kabilang side. Napakalaki naman na dito. Doon nila itatakbo eh. Kasi yung access nun papunta sa katedral eh. So alam natin mayroong kababalaghan niya mga ganyan. Ayan pinutol Pinilit, yung kandado, sinisira. Yung kabilang gate naman, ayos naman. Diba?
Kasi doon may mga nakaharang. Diyan sa area na yan, diretso yan sa katedral. Medyo may kakaibang galawan na dito. Obvious naman ng mga tao. At alisto naman ng mga taga-KOJC. No? Kaya yung mga, ang dami nilang pinapasok, kaya lahat ng, kung ano man ang madiscover nila, gaya ng sabi ni Atty. Torion, inadmissible. Kasi lahat ng evidence, lahat ng pieces of evidence na kanilang makikita dyan, hindi tatanggapin ng korte kasi illegal nilang nakuha. Di ba? Dami nilang pinasok. Malay natin, tagal na nila dito. Kung ano-anong makikita. Ayan. Ang lapit niya, ayan na po yung katedral. Oh. So, dyan na yung access na yan. Isa yan kasi ang talagang may tinatago sila dyan sa katedral na yan at doon sa ilalim ng school, yung Jose Maria College. Ando doon Diyan, yan ang talagang super guarded nila yung lugar na yan. And I'm pretty sure andyan ng kababalaghan. Kaya ayaw nilang magpapasok. Kasi pati yan, trinay para sa kaalaman ng lahat, trinay namin pasukin yan kasama ang media. Para makita mismo ng media na talagang ayaw magpapasok dyan sa lugar na yan. So dyan sila may pinaplano. Ayan, ang daming media niyan. Coach, dyan, sige po. Partner, sige. Bago ko ibigay kay kapartner Troy, Coach, alam ko ilang beses ka na rin na nakakasama sa mga ginagawang search operation ng kapulisan dyan sa iba't ibang buildings dyan sa KOJC compound. Ano yung masasabi mo dun sa sinabi ni Torre na dahil daw natatagalan sila, dahil daw merong strong resistance mula dyan sa mga KOJC members? Kumbaga parang pinagbibintangan pa ngayon yung mga KOJC members na kaya sila natatagalan dyan ay dahil nga dito sa mga tao na nandyan naman talaga nakatira sa compound na yan. Paano strong resistance? Ang haba ng baril nila. Makakapalag ka ba dyan? Kahit anong laking katawan mo, kahit anong lakas mo, o kahit anong training mo, wala kaming armas dito. Paano resistance? Ang haba ng baril nila at ang dami nila. Talagang panggera yung laban nila Paano? Ako'y nagpapalusot na lang yan kasi aminin natin, si Torre, you are a failure. Failure to si Torre. Sa lahat ng ginagawa niya, saan ka nakakita sa history ng Philippines na merong nag-serve ng warrant, ilang days na sila dito, kay ganyang kadami ang pulis. At ang hinahanap nila ay isang 70 plus years old na pastor. Hindi nila makita. Ay ano magtawag mo dyan? Success? Failure to si Torre. Diba? Failure. Kaya hindi ito sabi nga nila dito kay Torre, ito unrealized. So, ano pang papaniwalaan natin sa sinabi niya? Ang dami niyang nakita, may heartbeat. Wala siyang nakita. Ang dami niyang sinasabi. Nagkaroon sila ng rescue. Yung pala, tanim rescue. Ang daming kasinungalingan nitong si Torre. Na kay medyo may tama ka na sa utak kung paniniwalaan mo. Pero teka partner, maisingit ko lang. Ito yung nagtatanong lang naman ako. Tanong lang Kasi baka naman kasi may natatanggap tayong report. Sorry, tanong ko lang, kamusta kayo ni Marantan? Tatanong lang Torre. Okay ba kayo ni Marantan? Hi mo kami. Hi mo kami kay Marantan. Okay ba kayo? Balita natin medyo alam mo na, di ba? Kayo na umusga. Tsaka, before nangyari to, Coach Oli, kung tatandaan ko lang, parang may natanggap na report na itong si Marantan, parang nakipag-usap kay Mayor Baste Duterte na parang aayusin yung Davao. Parang something ganun yung usapan na parang wag gumawa ng kung ano-anong mga katarantaduhan, dapat ayusin yung Davao. Parang yung usapan nilang dalawa Siguro ito siguro yung sinabi na ni Torion, may na-mention din siya na mas okay pa si Marantan kausap kaysa kay Torre. Oo, narinig namin yun sa presscon Kahapon ata yun, kahapon nung pinapasok yung, before pinapasok yung mga media, na ibang media, binanggit niya yun, mas maayos kausap daw ito si Marantan. Kasi nakausap nila to nasabi, lahat ng gamit na papasok,
idadaan sa scanner. Tapos kinabukasan, pinasok na itong gate, itong Emerald Gate dito, na kung saan hindi na natin ma-check, dito na nila dinadaan yung mga gamit. So sa madaling salita, medyo, nung una nga, nag-react ako. Bakit? Kausap na ni Atty. Torion si Marantan, tapos ngayon, labas-pasok na ang gamit nyo rito na hindi na-i-scan. Definitely, kung kontrabando ipapasok nila, hindi na nila ipapasok doon sa 18 kasi may scanner doon eh. So dito nila idadaan, control na nila tong gate. So sabi ko, ano ba namang klaseng kausap tong mga pulis? No? Pero meron tayong nadidinig na patungkol dito kay Torre at Marantan. No? So hindi naman natin verified. Kaya nga tinatanong ko si Torre, kamusta kayo ni Marantan? Nagtatanong lang naman tayo, ha? Nagtatanong lang. Oo. Yun nga, no, kapartner, Coach Oli, ikaw naririnig mo ako, parang naamoy ko. Naamoy ko na parang may nangyayaring power struggle sa dalawa. Kasi, yun nga, di ba, sabi ni Atty. Torion, I believe na nung isa sa mga na-mention niya was that before nagsagawa ng 39th anniversary, yung opening mismo ng Feast of the Passover, nag-usap muna sila ni Marantan a day before. Pero a day before that, or a day before yesterday, kung parang ganun, is nauna muna sila mag-usap ni Torre. Tapos nung nag-usap nung time na may pag-uusap between Atty. Torion and Torre, ang sabi ni Torre, parang hindi maganda yung usapan nila. Tapos finorward ni Torre si Atty. Torion kay Marantan. Tapos nung nag-usap na si Marantan at saka si Torre, nag-usap na si Marantan at saka si Atty. Torion before the event, yun, nagkaayusan na nga, ipapasok yung mga ganito, ganyan. Pero ang nakaka-shock was that the following day, bigla na lang nilang pinagpilitan, no, nung PNP na lagyan ng tent yung mismong gate. Oo, naglagay sila doon ng malaking harang. Tapos sa pangunguna yun ni Torre. So parang naamoy natin na something is definitely wrong between them. Talagang medyo kasi nung simula na lumabas yung court order, hindi na nagparamdam dito si Torre, hindi na nakikita eh. Until meron na siyang dito, lumabas siya nung kinuha na nila tong Emerald Gate noon. So para sa kaalaman ng ating viewers, yung timeline noon, parang ito yung after na nagsalita dito si VP Sara. So siguro, nasermonan to si Torre. Kaya, sabi, ay nako, dyan dumaan kasi yung gate dyan na yan, ang balita ko, dyan dumaan si VP Sara. So nagalit siguro, nasermonan siya, nasabon. Hindi ko alam kung muntik siyang sinampal. Hindi natin alam, baka ganun na nangyari. Kaya ngayon, yung galit niya, dito niya ibinuhos sa KOJC. Binuksan tong gate, tinake over nila yan. Nakikita nyo yung gate na yan, yan po yung tinake over nila. Na dati naman, ay dumadaan lahat sa scanner. Ito, wala na nga. Kaya nga, mas papaniwalaan ko si Torre kaysa mas papaniwalaan ko si Atty. Torion kaysa kay Torre na mas maayos kausap tong si Marantan kaysa dito kay Torre. Kasi, alam naman natin, di ba? Sinungaling nga ito. Ang daming maling sinasabi nito. Definitely, kay Atty. Torion ako maniwala. Oo, correct. Medyo nakakalito lang, no? Torre at saka Torion. Torre, Torion. Medyo Lumang lang si Atty. Torion ng ilang letra kay Torre. So, ayun. Anyway, ano ba kinatatakot nila nung nakadaan yung sa event ng Feast of the Passover nung anniversary? Natakot ba sila or na-alerto ba sila na nakadaan si VP Sara or they feel threatened na si VP Sara ay andun mismo sa celebration ng anniversary ng KOJC? Ano nga pa talaga? Insecure. Ako yan ang aking tingin. Insecure yung boss nila. Diba? Kasi wala namang problema. Nag-speech lang si Sara. Nag-ano pa nga eh. Diba? Nananalangin, nagpipraise and worship, kumakanta lang para sa Panginoon. Diba? Ganun lang. Tapos nag-speech si VP Sara. Pagkatapos nun, kumain lang kami. Si VP Sara nga, hindi na kumain. So, kumain lang kami. Sumapayapa yung gabi na yon. Walang ka-issue-issue. Wala naman eh. Umingi lang siya ng paumanhin.
dahil naging kasangkapan si BP Sara sa pagkakabudol ng mga taga-KOJC kasi pinasuportahan niya. Yan lang. Mapayapa naman. Di ba? Kaya talagang may talagang tao lang na insecure kay BP Sara. Siguro specifically, sabihin na lang natin sa mga Duterte. Talagang isipin mo, bakit ka naman hindi may insecure kay BP Sara? Napakaganda. Di ba? Sino ba yung insecure na yan? Hindi ko alam. Hindi, halimbawa lang ha. Ito yung halimbawa. Ikaw yung mukhang palaka. Oo. Diba? Tapos, yung sinasabing ganyan kaganda si B. Hindi, kunwari lang. Hindi naman ako nag-feeling pogi kasi ako minsan mukhang palaka din eh. Oo. Pero ganyan kaganda to si BP Sara, may insecure ka talaga. So siguro, tinopa, ginising, oy, Torre! Bakit nakapasok yan? At ang ganda-ganda niya pa. Gambalain mo kung hindi ikaw ang tatamaan sa amin. Yan. Kasi yung timing talaga medyo ang tagal ng mapayapang usapan na hawak naman itong Emerald Gate. Bigla-bigla na lang sumulpot to si Torre na hindi na siya nagpaparamdam dito. Tapos biglang kinuha na itong Emerald Gate. Pagkatapos na magsalita ni BP Sara. Obvious naman yun. So ngayon, kapartner, ang totoo dyan is nadagdagan yung kasalanan ni VP Sara. Kasi nung dumaan siya sa Emerald Gate, tuloy yung kapulisan. No? Pero mixed emotions nga ako noon, partners eh. Kasi natutuwa ako talaga. Tuwang-tuwa ako dahil nabilib ako kay BP Sara dahil sa tapang niya. Diba? Sabi nga niya sa speech niya, talo ka dyan. Kasi normal, pag-iinitan na naman siya. Pero what's new? Talaga namang pumunta siya rito, hindi talaga naman pag-iinitan siya, no? Nabilib ako sa tapang niya at natuwa din ako. Dahil natuwa mga taga-KOJC dahil meron tayong isang vice president na tumatayo sa tama, sa batas. Diba? Pero ako, nung gabi na yun, ina-expect ko kasi paulit-ulit na to eh. Na pag may ginawang ganyan si BP Sara, pumunta rito, napuputokan ng KOJC madalas eh. Diba? Hindi natin sinisisi si BP Sara. Ako kung makakabalik siya rito, mas magandang bumalik siya rito. Pero yung ibig ko sabihin, talagang ina-expect ko na rin, alam kong insecure eh. At alam ko may gaganti. Gaganti. So, hindi nila magantihan ng Duterte. Diba? Hindi na directly magantihan ng Duterte. So, ganti sila sa KOJC. Again, obvious na obvious. Political harassment. Hindi na si pastor ang habol nila dito. This is harassment. Kaya na sinasabi nila na hindi ito harassment naman. Hindi ba naiisip ng mga taong yun? Meron pa nga mga video na binabalita na yung sinabi ni Tory na hindi raw to harassment. Naman. Pati naman kayo naging kasangkapan pa niyan. Ang tagal niyo ng bilang media, imposibleng hindi niyo alam yung nangyayari ngayon. Huwag naman bulag-bulagan. Coach, nabanggit mo kanina yung Amerika. May natanggap kayong information mula dun sa mataas na official na kasama niyo kahapon. Meron kasing pahayag itong tagapagsinungaling ng Pero 11 na si Catherine De La Rey. Pagkutungkol, di ba, may mga namamataan dyan na aircraft ng US dyan sa compound na maalig-aligid. So sabi niya, we want to make it clear that no foreign entities are involved in the legitimate operations carried out by the Philippine National Police. As a sovereign country, the Philippines maintains complete control over its internal security and law enforcement, guided solely by its own set of laws, regulations, and policies. The PNP operates independently within this national framework, ensuring that all actions and decisions are strictly to Philippine law. End of quote. Yan ang sinabi ng tagapagsinungaling ng PRO 11. Ano masasabi mo dito, Coach? Sabi niya yan, bida siya dyan. Pero kasimple yun. Kasi sabi nila, di ba, hindi nila ginawang outpost tong sa katedral. May evidence tayo. Ginawa nga nila na yan.
Di ba? Ano sabi nila? Walang armas dito kahit isa. Wala ba? Of course, they will deny it. Di ba? Pero darating ang paghuhukom, magkakaalaman kasi yung ultimo uniform nila may ano Di ba? May US patches. flag. May patches ng May patches nila. American di flag. ba? So ilang kasinungalingan na ba yung pinagtatanggi nila na alam natin sinungaling kasi isipin mo yung katulad din yung ilan ang nahuli nating tear gas. Wala daw. Ilang beses kuha ng video, meron. Tapos madami pang na-confiscate, dumaan sa scanner, may tear gas. 'Di ba? Hindi naman natin kailangan ispilingin yan sa mga taong bayan dahil alam naman nila na kasinungalingan itong mga to, i-deny nila. Anong sabi nila? Walang hukay. Bakit di mo papasukin ang media? Na magkaalaman, nung pinapasok ang media, pati media, hindi pinapasok. So, ano talaga, yung kanilang sinasabi at saka yung kanilang ginagawa, hindi kumokonek. Pagka ang tao ganon, magkaibang ang salita sa gawa, may problema tayong malaki dyan sa mga yan. Coach, kumusta yung mga tao dyan sa compound considering na nalalapit na yung araw na magsasagawa ng ocular inspection yung Senado dyan sa mismong compound? Siguro, depende yun sa lugar. Kaya lang kasi dito anniversary, no? So maraming ganap, katulad nga kahapon, may mga sports fest pa. Masaya naman. Narinig ko, nagsisigawan doon sa basketball court sa taas. Nung isang araw nga ay nagkaroon pa ng dance competition. Ang sasaya ng mga tao, no? Pero syempre, yung mga nakapwesto doon naman sa gate, ando doon kasi yung mga tensyonadong lugar dito yung nasa gates. Kasi doon sila nagpapasok, gaya na sabi natin, ng mga kontrabando, ng mga hindi naman dapat pinapasok. Medyo doon sa mga areas na yun, pagka doon, medyo tensyonado talaga. So siguro, depende na lang. But sabi ko nga, believe din ako sa mga taga-KOJC dahil sa gitna ng kanilang problema, sila ay may joy. Kasi iba yan Di ba? Ang joy is not the absence of problem. No? Pero ito, ang joy is the happiness in the midst of problems. So talaga may joy sila. Tapos, yung naidaos ang napakagandang anniversary. Pero sa katunayan, mas maganda pa daw ito kasi pinapakita sa amin yung mga videos na napakaganda at napakagarbo ng inyong anniversary. Pero kahit pa man ganun, naidaos itong anniversary kahit na sa gitna ng mga panggugulo ni itong mga pulis na ito. So, siguro in totality, ang perspective ng mga tao dito, nakatingin sila, instead of counting the problems, nakatingin sila doon sa they are grateful. They are thankful to God. Grateful na sa gitna ng mga problema, may mga biyayang natatanggap pa rin galing sa Panginoon.